Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sinasabi sa Ebanghelyo ngayon na si Jesus ay lumaki ng tama at wasto. Sa pagtahak niya sa landas ng ating pagkatao, minabuti ng Diyos na maranasan ni Jesus ang paglaki sa loob ng isang pamilya. Malaking impluwensya sa paglaki ni Jesus ang mahal na Birheng Maria na kanyang ina at si San Jose na tumayong kanyang ama. Malaking bahagi ng pagkilala niya sa kung ano ang buhay at ng kanyang pananampalataya ay mula sa kanyang mga magulang. Ngayon, higit kailanman, napakalaki ng pananagutan ng mga magulang sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Masasabing naging mabuting tao si Jesus dahil siya ay pinalaki ng mga mabubuting tao. Ang kalipunan ng kanyang mga paniniwala at mabuting asal ay dulot ng pag-aaruga ng kanyang ama't ina. Magandang pagnilayan ang tungkulin ng mga magulang na maging tagapaghubog. Ang paghuhubog, lalo na ang pagiging magulang, ay isang marangal na tungkulin na may kaakibat na mabigat na responsibilidad. Dito nakasalig ang bukas at pag-asa sa hinaharap. Maging mabuting mga magulang sa pamamagitan ng pagmamahal na walang itinatangi at kinikilingan.